Good afternoon mga idols! Kumusta na po kayo dyan? Dito sa amin, sa California, banda rito sa amin ay mainit ngayong araw. It is supposed to be summer na, pero it started like, anyhow, mainit ngayon and nakakatamad gumalaw. Anyway, I think of something tungkol sa pagiging magulang. Ano ba ang role natin mga magulang? Ito ba ay bagay na dapat pasalamatan ng ating mga anak? Or is it something na nangyari na dapat lang na gawin natin bilang isang magulang? Ngayon, ang pagiging magulang ay napakalaking bagay. Para sa akin yun napakalaking bagay na isipin mo kung ano ang pinagdaanan ng mga magulang natin para palakihin tayo. Sa mga nanay na lang, yung punto ba na pagbubuntis niya, panganganak niya, nung naipanganak ka, inalagaan ka niya, inaruga ka ng husto para ikaw ay lumaki ng maayos. Sinend ka nila sa school. Nakatapos ka ng pag-aaral at nagkaroon ka ng sarili mong wisdom or sarili mong pananaw sa buhay. Pero ito, hihingi ako ng paumanhin at pasintabi sa mga may nakakahawig na, let's say, suliranin sa mga magulang. May mga issue sa mga magulang or mga magulang na may issue sa mga anak. Gawin nating patas ang issue Hindi lang yung magulang or hindi lang yung anak ang aking babanggitin dito, kundi parehas. Minsan, ang mga magulang ay mga pagkakamali rin. Dahil sa kagustuhan siguro nila na maging maganda ang labas ng buhay ng kanilang anak, minsan hindi na ipapaliwanag sa mga anak kung ano ang punto mo, bakit mo sinasabi yon at bakit mo ginagawa. Kaya naman sa bandang bahagi, ay naghihinanakit ang mga anak. Ganun po. Ngayon, paano natin ito maaayos? Paano natin maisasantabi ang pakiramdam or ang damdamin ng bawat isa? Ang damdamin ng isang ina at damdamin ng isang anak. Pare-parehas tayo mga tao lamang. Nakakasakit at nasasaktan. Mahirap nga po Ngunit, paalala lang sa mga anak na hindi nakakaalala o nakakaligtaang isipin o tandaan ang mga nagawa ng magulang sa kanila. Magmula nung ipinagbuntis siya, ipinanganak at inaruga, pinag-aral at tinulungan. Ngayon, ang anak ba kung sakali nagkaroon ng pagkakamali o kasalanan ng isang magulang, kinakailangan ba na magalit ka? Or parang kasumpa-sumpa na yung mga pangyayari? To the extent na hindi mo na maalala yung mga ginawang kabutihan. Kung sabagay po, likas minsan sa mga pangyayari, mag-ina kayo or hindi, magulang ka, anak ka or hindi, may mga ganyang pangyayari talaga na pagka may mga naitutulong ang bawat isa sa inyo, let's see both ways Ayoko maging yung lang ako, yung isa lang ang tinapanigan ko. Let's look at both ways. Kung ang magulang ba ay may pagkakamali or may nasabi na hindi sang-ayon sa iyong damdamin at kaisipan, nararapat ba or kinakailangan ba na kamuhian mo siya? Kung ang anak naman ang may pagkakamali, kinakailangan bang itatwa mo siya? Sa palagay ko, hindi. Kung ang pinag-uusapan ay pagiging mag-ina ninyo, ay dapat wala nang ganyan katindi ang galit mo at pagkamuhi mo o pagkamuhin Diyos sa bawat isa.
Iisa kayong laman, iisa kayong dugo. Dapat lang, ang laro dyan the game is magkapatawaran. Oo, magtampo ka, natural lang yun. Ilabas mo yung damdamin mo, ilabas mo yung sama ng loob mo, at sabihin mong mismo, kung ang nanay mo ang nakasakit sa iyo, sabihin mong mismo sa nanay mo. At kung ikaw naman, anak ang nasaktan, sabihin mo din nanay kung ano ang mga hinaing mo sa nagawa ng anak mo. Mas madali kasi yatang magpakatawaran pagka gano'n magkalimutan ang yung mga nangyayaring ganyan. So anyway, hindi lang kasi ako sang-ayon sa mga yung sukdulan na pagkagalit na para bang walang nagawa ang bawat isa sa inyo para sa isa't isa. Hindi ko rin naman control kung ano ang mga pangyayari sa iba, no? Pero base lang sa aking damdamin yon. Hindi ko sinasabi na ako'y nakikialam, hindi ko sinasabing ako'y nagpaparinig or ano. Kaya nga po ako humingi ng pasintabi na wala akong pinapatamaan, walang individual na sangkot dito. Nasa isip ko lang kung sakali mang may mga ganyang pangyayari. Ngayon, kung nahahawig ang mga sinasabi ko sa halimbawa, mga nangyari sa inyo bilang isang anak at saka bilang isang magulang, paumanhin po. Pero para sa akin, ang pinakamabuting gawin dyan, kung gusto nyo, ay isipin yung mabuti ang naibigay or nagampanan ng bawat isa sa inyo. It doesn't really matter kung ikaw yung ina, it doesn't really matter na ikaw yung anak, it doesn't really matter na kung ina ay iisipin mo na mas mayroon kang power na magsalita. Hindi. Isipin mo rin yung kalagayan ng anak na nasaktan. Tao rin lang kayong parehas. Kaya, pag-usapan sana ninyong mabuti, confrontation. Yan ang pinakamaigi. You confront each other kung saan nagkulang ang bawat isa sa inyo. Mas madali pong magkapatawaran at magkaunawaan pagkaganuho, mayroong confrontation. Ngayon, kung pananaigin ninyo ang galit ng puso ninyo at saka isipan ninyo, hindi nyo kinakailangang pakinggan ang aking mga sinasabi. Hindi rin naman po ako perpekto, pero mas mamabutihin ko na magpatawad ng galing sa aking puso. Kesa yung kunwari papatawarin mo tapos hindi mo rin lang naman papansinin. Ngayon, ito pong sinasabi ko ay depende rin po kung ano yung sitwasyon. Ano po, hindi naman po kinakailangan na kung sinaktan ka, sinungkit na yung mata mo at hahayaan mo pa rin sungkitin yung mata mo. Hindi na po yun maganda. Kung sa salita lang, maaring siguro confrontation is the best answer to that para magkaroon kayo ng mas magandang relasyon. So hanggang dito lamang po ang aking mga masasabi tungkol sa pagiging magulang at pagiging anak, na kung may mga gusot sa buhay ay pwedeng lutasin yan ng gawa lang ng pag-uusap. You confront each other in a nice way. Hindi naman po kayo nakailangan na taasan mo siya ng kilay, pandilatan ng mata, or magsasalita ka ng masama. Hindi po ganun ang mag-resolve ng problema. Mag-confront lang po kayo. At kung pwede, kung magkapatawaran kayo, huwag na ninyong balikan yung mga problema na nangyari nung kung anong saan-saang panahon pa. Hindi po yun makakatulong sa pag-uusap ninyo, sa confrontation ninyo. Ang pinakamabuti dyan ay, pinapatawad na kita nanay, pinapatawad na kita anak. Hanggang doon lang po, wag na ninyong buksan pa yung mga nakaraan. Makakadagdag problema lamang po yun. So hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Magandang hapon.